Tumumal daw ang kita ng mga naghahanap buhay at nakatira sa loob ng Manila North Cemetery nang tumaas ang presyo ng petrolyo. Isa pa sa problema nila, tumaas ang singil sa kuryente. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Ray Vicente. Higit 5 dekada nang naninirahan si Nanay Naida dito sa Manila North Cemetery. Ang munting sari-sari store sa loob ng sementeryo ang hanap buhay ng pamilya niya. Pero ang pamatid-uhaw nilang tinda na soft drinks, baka raw magbahal ang bentahan dahil sa taas singil ng kuryente. Ang chichiryang araw na binebenta nila ay nagtaas na ng 2 piso sa grocery. Yung dating 10 nga, naging 12 na. Oo, kasi mataas din sa grocery. Puhunan na rin yan. Yung 10 dating binta, naging 10 na rin ang puhunan sa grocery. Wala talagang binta. Matumal, kamukha niyan. O, tinan mo. Walang tao. Pagtyaga lang. 500 agad ang tinaas ng singil ng kanilang kuryente ngayong Marso. Ito yung lechon ng mga pamilya na kakilala rin nila at dito naman banda rito is yung mismong bahay kung saan sila nakatira, ano. So dito meron na yung mga kusina, mga bathroom, pati yung mismong haligi ng bahay nila. Ang gamit nila sa bahay sa sementeryo, merong ref, TV at electric fan. Hindi raw ito pwedeng tipirin lalo't may mga sanggol siyang apo. Mga nakaraan naman mababa eh. 1.5 dati. Ngayon, nang tumaas, siguro nasa 2,000 na. Inuna namin kuryente talaga. Oo, kahit walang matira, basta may pambayad kami sa kuryente. Kasi iniisip na namin, sobrang init din. Nakatira rin sa sementeryo si Violeta na may 8 anak at 21 apo. Problema rin daw niya ang singil ng kuryente ngayong summer. Dagdag pa raw na maapektuhan ang paghahanap buhay sa nilalakong tubig. Sa ilaw namin, malaki yung binabayaran namin, minsan 5-6. Kasi nga, sama-sama na yun. 8 anak ko, mahirap matulog sa gabi ng walang ilaw. Pagsisikapan namin, mineral na nilalako rito, hindi na namin mabibili kasi wala kami binibenta. Apektado rin kami kasi ang hirap ng hanap buhay ngayon. Kaya naman, doble kayod si Nanay Violeta sa pagtitinda rin ng mga bulaklak kahit ramdam na kapwa nagtitipid din ang iba. Minsan, bibenta kami 300. Minsan nga, nararanasan namin yung uwi kami, wala kami naman. Mula nung nagkaroon tayo ng problema sa ibang bansa, kaya lang namin dinadanas yung talagang wala kang binibenta. Matumal. Talagang ang tao, nagtitipid din. Bagaman tumataas ang gastusin, patuloy raw ang pag-isikap nila sa buhay sa labas man o sa loob ng sementeryo. Mga kapatid, Mobile Journalist Ray Vicente po, hatid ang mukha ng balita.